Maganda at mapagpalang araw, DJ Shan here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog facts at mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power. Kung pagmamasdan ang manika sa video, masasabi mo na ito ay simpleng manika, cute at harmless naman. Pero mapapatanong ka din sa iyong isipan kung bakit kaya tila nakakulong sa cabinet ang manikang ito. At ang totohanan kasi sa likod ng ngiti at magandang manika na yan, nakakubli dito ang malagim na kwento. Sinasabi ng ilan na ang manika na yan na si Annabelle ay nagdudulot ng takot at nananakit ng tao. At nito lamang July 2025, ang handler ni Annabelle na si Dan Rivera ay bigla na lamang namatay habang tinutur niya ang manika sa isang lugar. Kaya nga ang naging tanong ng karamihan at mga netizens, nagkataon lamang ba talaga o talagang may kinalaman si Annabelle sa pagkamatay ng isang paranormal investigator? Sa ating kwento ngayon, talakayin natin kung sino nga ba si Annabelle, paano nagmula ang mga kwento sa kanya at ano ba ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Dan Rivera. Sa totoo lang, habang ginagawa ko ang kwento na ito, nakakaramdam ako ng takot. Ang kwento ng manika na si Annabelle ay nagsimula ng taong 1970 sa Connecticut, USA. Ang 28 years old na si Donna ay niregaluhan ng kanyang nanay ng isang antique Raggedy Ann doll ng araw ng kanyang birthday. Ang manika ay isang 3 feet ragdoll na may pulang yarn na buhok, triangle na ilong at malaki at bilog na mga mata. Kasama nga ni Donna sa apartment ang iba pang mga nurse. Nung una, maayos naman ang kalagayan ng manika sa apartment. Subalit sa pagdaan ng mga araw, si Donna at ang kanyang mga roommate ay may napansin ng kakaiba at nakakatakot na mga pangyayari. Una, nagugulat na lamang si Donna dahil nag-iiba ang pwesto ng manika mula sa lugar kung saan niya huli itong iniwan. Minsan naman nakataas ang isang paa o kamay ng manika. Sunod naman ay may mga bagay o gamit sa apartment na bigla na lamang gumagalaw kung nasaan ang manika. Minsan may mga pinto na biglang nagsasara ng malakas o lalamig ang simoy ng hangin na biglang dadaan sa harapan ni Donna at ng kanyang roommate. Ilang beses namang nakakita si Donna ng parchment paper na may nakasulat na mga katagang, "Help me" o "Help Lou." Kinilabutan nga si Donna dahil wala naman sa kanila ang nagmamay-ari ng parchment paper. Minsan naman nagtataka si Donna kung bakit may pulang likido sa kamay ng kanyang manika. At dahil nga sa takot na nararamdaman, dinala ni Donna at ng kanyang roommate na si Angie ang ragdoll sa isang psychic medium. Dahil nga sa psychic medium, ang manika ni Donna ay naposes o sinapian ng espiritu ng namatay na batang 7 years old na si Annabelle Higgins. Sinabi din ng psychic kay Donna at Angie na bago pa man itayo ang apartment na kanilang tinitirhan, ito ay isang palayan. At isang araw nga nakita na lamang ang batang si Annabelle na wala ng buhay sa palayan na iyon. Ayon pa sa psychic, ang espiritu ni Annabelle ay nagtiwala kay Donna at Angie, kaya ito sumapi sa manika ng nurse. Nakaramdam naman si Donna ng awa sa nangyari sa batang si Annabelle, kaya naman nagdesisyon siyang iuwi pa din ang nakakatakot na manika at tinawag na itong Annabelle. Subalit, pagbalik ni na Annabelle sa apartment, muling bumalik at lumala ang mga pagpaparamdam ng manika. Bukod pa doon, naging mapanakit na din ang manikang si Annabelle. Isa nga sa mga nakaranas na ito ay ang lalaking nurse na si Lou. Isa ding tenant sa apartment. Noon pa man, hindi na gusto ni Lou si Annabelle at naniniwala nga siya na may dala itong kasamaan. Ilang beses nga habang tulog si Lou siya ay binabangungot na sinasaksak umano siya ni Annabelle. May pagkakataon naman na kinakailangan ni Lou na pumasok sa kwarto kung nasaan si Annabelle dahil may naririnig siyang ingay sa kwarto. At habang papalipit na nga si Lou sa kwarto, may kung anong pwersa ang naglagay sa kamay niya sa kanyang leeg at sinakal ang kanyang sarili. At nang nagpumiglas nga si Lou, tila may puwersa na bigla na lamang kumalmot sa kanyang dibdib.
Ed at Lorraine Warren. At dahil nga sa nangyari, nagdesisyon na si Donna na humingi ng tulong sa mga eksperto. Nirekomenda si Donna ng isang pari sa mag-asawang Lorraine at Ed Warren, mga paranormal investigators. Si Ed ay self-taught demontologist, habang si Lorraine naman ay isang clairvoyant o yung nakakakita ng hinaharap at isang trance medium o yung taong nakakakausap ng espiritu. Tandem nga ang mag-asawa sa pagpuksa sa mga kaso na tinaguriang most extreme paranormal activity. Ilan nga sa mga kasong hinawakan ni Ed at Lorraine ay ang tungkol sa mga espiritong nananakit, naninira ng bahay at mga espiritong sumasapi sa tao. Nagtungo nga ang mag-asawa sa apartment ni Donna. At ayon nga sa mag-asawa, si Annabelle ay hindi sinapian ng espiritu bagkos ito ay minamanipula ng isang inhumane demonic spirit. Ang espiritong ito ay minamanipula ang manika at lumilikha ng ilusyon na ito ay buhay pa upang makakuha ng recognition. Hindi balak ng masamang espiritu na manatili sa doll na si Annabelle, pero hinahanap niya ang isang tao na kaya niyang sasapian na magsisilbi bilang human host. Ayon din sa mag-asawa, ang psychic medium na unang kinonsulta ni Donna at pinapunta sa apartment ang naging dahilan kaya nagawang makipag-communicate ng espiritu kina Donna. At ayon nga kay Ed, nagpanggap umano ang espiritu na siya ay ang kawawang bata na si Annabelle. Gumana naman ang panlilinlang ng espiritu kay Donna at pinayagan nga ng nurse ang manika na manatili sa kanilang apartment muli. Dito na nga sinimula ng masamang espiritu na magdala ng takot sa lahat ng nurse apartment. Sinabi nga ni Lorraine na kung tumagal pa ng 2 o 3 linggo si Annabelle sa bahay, maaari umanong may napatay na ito o di kaya naman ay tuluyan ng sumapi sa isang tao. Kaya naman nagdesisyon na sina Ed at Lorraine na magsagawa ng episcopal blessing sa bahay kung saan pupuniin ang buong bahay ng kapangyarihan ng Panginoon. At dumating naman ang isang pari na nagsagawa ng exorcist sa buong bahay. Matapos iyon, pumayag na nga si Donna na ibigay sa mag-asawang Ed at Lorraine ang manikang si Annabelle. At habang pauwi nga ang mga paranormal experts sa kanilang bahay, ilang beses silang muntikan ng maaksidente sa daan. Tuwing ililiko ni Ed ang kotse, kusa itong gagalaw na parang tatama sa pader. Nahinto na lamang ang lahat ng wisika ni Ed si Annabelle ng holy water at nag-sign of the cross sa harap ng manika. At nang nasa bahay na ng mga Warren si Annabelle, bigla-bigla itong lulutang. Kaya naman ikinulong ni Ed at Lorraine si Annabelle sa isang kwarto. Pero pagbabalikan nila ang kwarto, magugulat na lamang sila na nasa ibang parte na ng bahay si Annabelle. Tila galit na galit si Annabelle sa mga taong simbahan at pinaglalaruan niya ang mga ito. Ilang beses nga nagpunta sa bahay ng mga Warrens ang isang Catholic exorcist at sinabi nito kay Annabelle na siya ay isa lamang manika at hindi siya makakapanakit ng tao. At sinabihan nga ni Ed ang pari na isang pagkakamali na sabihin niya iyon kay Annabelle. At makalipas nga ang ilang minuto, simula nang umuwi ang pari, bigla na lamang itong tumawag kay Lorraine at sinabing siya ay naaksidente sa daan. Mabuti na lamang at nakaligtas naman ang pari mula sa matinding kapahamakan. At sa bahay nga ng mga Warrens, inilalagay nila si Annabelle sa isang special na glass case at nasa loob ng occult museum. Isang parte sa bahay ng mag-asawa kung saan nakalagak ang iba pang bagay o gamit na pinaniniwalaang may masamang espiritu. Si Annabelle ay nakalak doon at miski nga ang mga mag-asawang Warren ay hindi kailanman inilalabas ang manika. May puting krus nga na nakalagay sa ibabaw ng itaas na bahagi ng case at may nakaukit ng kamay na inscription ng Lord's Prayer. Sa babang parte ng case, isang babala ang nakalagay. Ang mga katagang, warning, positively do not open. Ayon sa mag-asawa, isinumpa ang manika na si Annabelle kaya kung makakalabas man ito sa mundo ng mga tao, tiyak na magdudulot ito ng matinding kasamaan. Simula nga noon, hindi na nakapunta sa iba't ibang parte ng bahay si Annabelle.
At akala nga ni na Ed at Lorraine, matitigil na ang kasamaan ni Annabelle pero sila ay nagkamali. Sapagkat binuksan ni na Ed at Lorraine ang kanilang bahay sa publiko na gustong makita ang kanilang koleksyon ng mga nakakatakot na mga bagay. At isa nga sa mga nagpunta sa kanilang bahay ay isang magkasintahan. At nang nakaharap ng lalaki si Annabelle, tila kinutya niya ang manika at sinabing gusto niyang makalmot si Annabelle tulad ng ginawa nito sa nurse na si Lou. Agad namang pinalabas ni Ed ang magkasintahan dahil sa pangbabastos nito kay Annabelle. At habang pauwi nga ang magkasintahan at nakasakay sa isang motor, nagbiruan sila tungkol kay Annabelle at pinagtawanan ang manika. Maya-maya pa nawalan na ng kontrol ang lalaki sa motor, dahilan kaya sila sumalpok sa malaking puno at ang lalaki nga na ito ay agad na binawian ng buhay habang ang babae ay na-ospital ng 1 taon. At nang nalaman nga ito ni na Ed at Lorraine, nasabi na nga lang nila na huwag hahamunin ang kasamaan at walang taong mas makapangyarihan kaysa sa demonyo. At tinawag nga ng mga paranormal enthusiast si Annabelle na diabolically evil, isa sa most haunted artifact at kaya daw ng manika na sirain ang buhay ng isang tao para paglaruan ang kaluluwa nito. Magmula nga noon, sunod-sunod na ang kwento ng mga kababalaghan na sinasabing si Annabelle ang may gawa. Ayon sa mga sabi-sabi, sinaksak umano ni Annabelle ang isang detective para pwersahin na itong mag-retire sa pagiging pulis. At August 2006 nang pumanaw na si Ed at si Lorraine na lamang ang nangangalaga sa museum. Mula nga noon, hindi na humahawak ng mga nakakatakot na kaso si Lorraine at naging consultant na lamang siya sa New England Society for Psychic Research, isang ghost hunting group at nagtuturo ng tungkol sa spirits at demonology. Pero ipinagpatuloy pa din ni Lorraine ang pagpapapasok sa mga taong gustong bumisita sa kanilang occult museum. Sa isang video nga ni Lorraine, nagbigay siya ng babala na lahat ng bagay o gamit sa loob ay hindi dapat hawakan ni numan. Tinawag nga ni Lorraine ang manika na si Annabelle na the worst thing sa buong kwarto. Ni hindi nga magawang titigan ni Lorraine si Annabelle dahil alam niya ang kayang kasamaan na gawin ng manika sa ibang tao. Ang dal nga na si Annabelle ay naging tampok din sa mga series na Conjuring Universe. At sa pelikula, binago nga ang itsura ni Annabelle para na din hindi magkaroon ng trademark issues sa Raggedy Ann doll. Ginawa nga nila si Annabelle na isang nakakatakot at pangit na porcelain doll para swak ito sa horror films. At sa 3 ngang pelikulang ipinalabas, mapapanood si Annabelle na naging sanhi sa mga nangyaring pagkamatay ng ilang individual. At April 2019 nang tuluyan ng bawian ng buhay si Lorraine Warren. Mula nga noon, napunta na ang pangangalaga ng bahay at ng occult museum sa kanilang manugang na si Tony Spera. At si Tony na din ang naging pinuno ng New England Society for Psychic Research. Ginawa ngang attraction ni Tony ang bahay ng kanyang biyenan at araw-araw ay may bumibisita sa occult museum kapalit ng bayad. At taong 2019 nang naipasara ang occult museum matapos magreklamo ang mga kapitbahay sa ingay ng mga turista doon at dahil na din sa zoning violation sapagkat hindi naman commercial space ang lugar. Sa pamumuno nga ni Tony Spera, pinayagan niyang maging parte si Annabelle ng isang tour na tinatawag na Devils on the Run. Bago magsimula ang tour, may chismis na nawawala umano si Annabelle. Pero para sa karamihan, marketing strategy lamang ito. Ang tour nga ay nagsimula ng May 2025 kung saan isang paranormal investigation tour ang nagtampok ng mga haunted na bagay katulad ni Annabelle. Layunin nga ng tour na malapitan, makita ng mga tao ang iba't ibang nakakatakot na bagay mula sa mga bahay ng Warren. Si Dan Rivera. Si Dan Rivera ay 54 years old na isa sa mga senior lead investigator ng ENSPR. Siya ang napiling maging handler ni Annabelle. At bilang preparasyon, gumawa nga si Dan ng bagong protective display case ni Annabelle. Siya mismo ang personal na bumuo ng case.
Ang gamit na kahoy ni Dan ay binababad niya sa holy water at nilalagyan pa niya ng 3 krus. Nag-oorasyon din si Dan sa case at dinadasalan niya ito. Si Dan ay dating sundalo na naging katrabaho ni na Lorraine at Ed sa kanilang pag-iimbestiga sa mga espiritu at demonyo. Matagal na nga na inalay ni Dan ang kanyang buhay sa pag-aaral tungkol sa mga supernatural na bagay. Kaya nga naging malaking karangalan para kay Dan na maging handler ni Annabelle. At bago nga magsimula ang tour, makikita sa isang video na binuksan ni Dan ang case kung nasaan si Annabelle at para ilipat ang manika sa bagong case. At bago nga iyon, naghugas muna si Dan ng holy water. Gumamit din si Dan ng isang espesyal na itim na gloves. Kasama nga ni Dan si Tony Spera na nag-alay ng isang dasal at nagmamadali nga itong isara ang bagong case. Matapos nga nilang mailipat si Annabelle sa bagong lagayan. Matapos mahawakan ni Dan ang haunted na manika, muli siyang naghugas ng kamay gamit ang holy water. At ang ginawa ni Dan ay taliwas sa paulit-ulit nang sinasabi na mag-asawang Lorraine at Ed na wag hahawakan si Annabelle. Pero bukod sa hinawakan ni Dan si Annabelle, inilipat pa niya ang manika sa ibang lalagyan. At bilang parte nga ng tour, ang unang binisita ni Dan kasama si Annabelle ay ang haunted na West Virginia State Penitentiary. Sunod namang nagpunta si Dan kasama pa din si Annabelle at ang iba pang mga artifacts mula sa Occult Museum sa New Orleans. Hindi nga maipaliwanag o nagkataon lamang ba na nang nasa New Orleans na si Annabelle nagkaroon ng prison breakout at nakatakas ang 10 mga preso. Pagkatapos noon, nagkaroon naman ng napakalaking sunog sa bahay ng isang sikat na voodoo practitioner. Ang pagkamatay ni Dan. July 13, 2025 nang dinala ni Dan at ng iba pang miyembro ng ENSPR si Annabelle sa Pennsylvania para sa isa na namang tour. Kinagabihan, ang handler nga ni Annabelle na si Dan ay bigla na lamang namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ayon sa balita, si Dan ay natagpuan na wala ng malay at mag-isa sa isang hotel room. Sinubukan pa siyang i-revive pero bigo ang mga paramedics at idiniklara nga ang paranormal expert na wala ng buhay. Mga teorya ng pagkamatay ni Dan. Mabilis nga na kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ng expert na si Dan. Hinala ng karamihan, si Annabelle nga ang dahilan ng pagkamatay ni Dan. Naniniwala din ang iba na dahil inilipat ni Dan si Annabelle at hinawakan ng lalaki ang manika, gamit ang kanyang kamay, gumanti sa kanya ang haunted na manika. May nagsabi naman na isinumpa kasi si Annabelle kaya kaya nitong gumawa ng mga imposibleng bagay miski ang pumatay ng tao. Ang iba naman ay sinasabing dapat hindi na itinuloy pa ng ENSPR ang tour kay Annabelle dahil nang inilabas nila ang manika, nagkaroon daw ito ng tsansa na magasik ng lagim. Subalit makalipas ang ilang araw, lumabas din ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Dan. Ayon sa coroner's report, ang paranormal expert na si Dan ay binawian ng buhay dahil siya ay inatake sa puso. Sinabi pa doon na matagal na palang may history si Dan ng heart problems. Wala namang umanong foul play sa pagkamatay ng handler ni Annabelle. Iginit din ng mga pulis na walang kinalaman ang haunted doll na si Annabelle sa pagkamatay ni Dan at natural ang sanhi ng pagkamatay ng lalaki. Sinabi din sa report na wala ang isinumpang manika na si Annabelle sa kwarto ni Dan nang ito ay namatay. At sa kabila nga na nangyari, ipinagpatuloy ng NESPR ang tour para na din sa pagpupugay sa paranormal expert na si Dan. Ikaw, naniniwala ka bang posibleng pinaslang ng manika ang paranormal expert na si Dan? Naniniwala ka ba sa mga ganitong kwento? Na ang isang manika ay pwedeng masaniban at pwedeng makanakit ng tao. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe.
I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kaalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.